Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas magkakaroon ng mga bagong players ayon sa SBP. Kilalanin natin kung sino-sino yung mga posibleng idagdag sa ating national team. At Kai Sotto kailangan nang magpunta sa Amerika para sa US NCAA. Makakapaglaro pa kaya siya sa August sa ating Gilas Pilipinas? Pag-uusapan natin, pero bago yan huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Executive Director na si Miss Erica D ay inamin nga nitong magkakaroon ng kaunting pagbabago o mga bagong players sa ating Gilas Pilipinas, especially para sa darating na Asian Games. Nauna nang sinabi ni Dwight Ramos sa latest interview sa kanya na malabo siya makapaglaro dito dahil parehong September gaganapin ang Asian Games at ang pagbubukas ng B-League Premier. At dahil nga ang Asian Games ay hindi FIBA sanction mga kabasketball, ay hindi obligado yung mga kupunan dyan sa Japan B-League, sa KBL na ipahiram or paalisin yung kanilang players na naglalaro para sa kanilang kupunan. At doon sa Japan B-League mga kabasketball, 3 pa yung Gilas players na kasama ni ni Dwight Ramos si AJ Edu, si QMB at si Mike Phillips. Nakakapirma lang pareho. At pagdating naman sa KBL, nandoon si Carl Tamayo at Kevin Kiambao. So sino-sino po yung mga matitira sa lineup ng ating Gilas Pilipinas? Mabuti na lang etong PBA ay hihinto para sa ating national team, no? At magiging available syempre etong ang mga Gilas players natin na sina Junmar Pajardo, Justin Brownlee, RJ Abarrientos, Juan Gomez Deliano, Justin Baltasar, Troy Rosario, Chris Newsam, CJ Perez, ilan na yan? 8. Kung healthy lahat yan mga kabasketball, hindi ko lang sure kung makakapaglaro. Etong si Scotty Thompson at Calvin Optana na ayon sa kanila ay hindi pa nakakapag-practice. Bawal pa po dahil may injury sila, no? Possible po na makasama sa Final 12 if ever na 8 ngayon. Ang mga maidadagdag po dyan, malamang nasa PBA din, gaya nila Jordan Heading, Robert Bolick, Angelo Kwame. Possible po, nangyari na yan, no? 2 sila. Actually, nakuha natin yung ginto. Si Justin Brownlee saka si Ange Kwame, yung naturalized natin nun. At pwede rin makapasok etong si Justin Arana at Benny Boatwright. Sa akin lang naman yan mga kabasketball. Kayo pwede rin kayong magbigay ng inyong mga opinion. Eto naman patungkol sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, na naghihintay na lang ng announcement mula sa isang US NCAA team. Ayon sa ating mga reliable source na nakakausap mga kabasketball, ay mukhang malabo na makapaglaro si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas para sa darating na August 28 at 30. Especially ngayong hindi pa siya nakakaalis dito sa atin sa Pilipinas. Dahil siyempre hindi natin alam, no? Marami kasi yan tungkol sa school requirements, visa man yan, or mga US NCAA clearance o kung ano man. Baka dahil August na nga ngayon, August po ang sabi sa akin na makakapunta na etong ating pambatong si Kai Sotto diyan sa kupunan niya, no? Sa US. Baka hindi na po siya payagan na bumalik ulit sa Pilipinas para maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Siyempre bukod kasi sa may mga aasikasuhin pa si Kai dyan, di ba? Kung saan siya mag-i-stay, kung ano ba yung magiging routine niya, yung schedule niya sa school, practice doon sa team, practice sa sarili niya, workout, di ba? Baka may mga gusto pa silang improve sa katawan ni Kai, sa galaw ni Kai. Medyo komplikado po. Hindi katulad ni Andy Gimao mga kabasketball. June 12 pa lang, nasa Penn State na siya dahil wala naman siyang eligibility issues. Dahil hindi pa naman siya nakakapaglaro sa isang professional league, no? Hindi katulad ni Kai Sotto, 5 taon na po siyang professional mula sa NBL Australia hanggang sa Japan B-League. Kaya maraming proseso. Pero wag po kayong mag-alala kasi approved na po yan gaya ng sinasabi ko nung nakaraan pa. Antabayanan lang po natin yung announcement ng eskwelahan. Basta nakaantabay pa din tayo sa mga susunod na updates. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.